Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Metro and Mega Manila. Magandang umaga sa lahat ating mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo. Narito na ho ating mga ACS Balita. Bangko Sentral ng Pilipinas inaasahan ang hanggang sa 2% inflation ngayong buwan ng Disyembre. Super flu hindi pa nakararating sa Pilipinas ayon sa DOH. Mga biktima ng paputok sumipa na sa 125. Mga ospital naman sa Maynila handa na ilang araw bago pa man ang pagsalubong sa bagong taon. Toll fee hike sa SLEC sasalubong sa unang araw ng 2026. Kaso ng missing bride-to-be idineklara na ng Quezon City Police bilang case closed. At gumahasa sa kambing sa Palawan, tinutugis na ng pulisya. ACS Balita. Yan ang ating mga ACS Balita. Ngayong araw na ito ng Martes, huling Tuesday sa buwan o sa taon ng 2025. Rizal Date ho tayo ngayon at 30 sa buwan ng Disyembre taong 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. ACS Good News. ACS Balita. Sa pambungad sa ating ACS Balita, naitala sa 1.6% ang inflation rate sa bansa mula Enero hanggang Nobyembre ngayong taon. Sa report ng Office of the Executive Secretary, mas mababa ito kumpara sa 3.4% na naitala noong 2024, 6% noong 2023 at 5.8% noong 2022. Ayon sa OES, tanda ito ng tagumpay ng administrasyon na patatagin at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, siguruhin ang supply ng pagkain at maprotektahan ang purchasing power ng mga Pilipino, lalo na pagdating sa bigas. Pagtayo naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, inaasahang maglalaro sa pagitan ng 1.2 hanggang 2% ang inflation rate ngayong buwan ng Disyembre. ACS Good News. Tiniyak ng Department of Health na wala pang naitatalang kaso ng H3N2K subclade K o superflu sa Pilipinas. Sa kabila ito ng tumataas na kaso ng superflu sa Amerika at mga nauusong sakit tuwing amihan season. Paalala ni Health Secretary Ted Herbosa sa lahat, manatili na lamang muna sa bahay kapag mayroong mga nararamdaman tulad ng ubo at sipon ngayong holiday season. Kasabay nito, siniguro rin ng kalihim ang patuloy na pagbabantay ng ahensya sa banta ng nasabing sakit. ACS Balita. Alas 6:11 ng umaga, aabot na sa 125 nasabugan na putukan ng mga paputok mula Disyembre 21 hanggang 29 kahapon ho yan. Sa datos na inilabas ng Department of Health, karamihan sa mga firecracker-related injuries ay naitala sa National Capital Region na may 57 kaso. Sunod ang Ilocos Region na may 12 at Central Luzon na may 11. Karamihan sa mga biktima ay lalaki edad 5 hanggang 14 anyos. Dahil pa rin ito sa mga paputok na 5-star, boga, kuiptis, whistle bomb at iba pang klase ng firecrackers. Dahil man sinabi ng DOH na mas mababa pa rin ng 27% ang naturang bilang
na mga biktima ng paputok kumpara sa 171 cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. ACS Balita. Handa na ang 7 district hospital ng lungsod ng Maynila, partikular ang kanilang mga emergency room para sa mga firecracker-related injuries habang papalapit ang pagsalubong sa bagong taon. Kabilang narito ang Santa Ana Hospital, Ospital ng Sampaloc New Emergency Room, Ospital ng Tondo, Justice Abad Santos General Hospital at GAT Andres Bonifacio Hospital. Bukod dito, naka-heightened alert na rin ang lahat ng ospital sa Maynila upang tiyakin ang mabilis at maayos na serbisyong medikal. Inatasan rin ang lahat ng barangay officials at kapulisan na mahigpit na ipatupad ang batas upang maging ligtas, payapa at maayos ang pagsalubong sa bagong taon. ACS Balita. Sasalubong naman sa 2026 ang taas singil sa South Luzon Expressway o SLEX maging sa Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway. Batay sa inaprubahan ng Toll Regulatory Board, epektibo ang toll increase sa 1 ng Enero. Ang mga sasakyang dadaan mula sa Alabang patungo sa Calamba, Laguna na Class 1 vehicles magbabayad na ng 126 pesos, 253 pesos naman sa Class 2 at 379 sa Class 3 vehicles. Para naman sa Calamba papuntang Santo Tomas, Batangas, ang Class 1 vehicles sisingilin na ng 34 pesos, 68 pesos sa Class 2 at 102 pesos para sa Class 3 vehicles. Sa Star Tollway naman, ang mga motoristang mula Santo Tomas patungong Lipa magbabayad na ng 60 pesos para sa Class 1, 119 pesos para sa Class 2 at 179 pesos para sa Class 3. Samantala ang mga Class 1 vehicles naman mula Lipa patungang o papuntang Section 2 ng Batangas sisigilin ng 53 pesos, 106 pesos sa Class 2 at 159 pesos para sa Class 3 vehicles. ACS Balita. Eto, sa mga gustong magbakasyon o nagbabakasyon na dyan, banda sa Baguio, sa Benguet, sumadsad na daw sa 10.6 degrees Celsius. Ang lamig, ang temperatura dyan sa La Trinidad, Benguet, kahapon yan, ayon sa Pag-asa. Bagamat ito ang pinakamababang temperatura ngayong season sa La Trinidad, sinabi ng ahensya na mas mataas pa rin ito kaysa sa record na 9.4 degrees Celsius noong Enero 25 noong nakaraang taon na itinuturing na benchmark ng matinding lamig. Ipinabatid din ng Pag-asa na posibleng magpatuloy ang mababang temperatura sa mataas na lugar ng Northern Luzon, kabilang ang Baguio City habang aktibo ang amihan. Kaugnay nito, muli ring naranasan ng andap sa Benguet sa nakalipas na 2 araw dahilan upang magyelo ang mga pananim na gulay. Naging maagad naman ang iba pang magasaka o maagap ang mga iba pang magasaka na naglagay ng sprinklers at plastic na takip sa kanilang tanim upang hindi gaanong maapektuhan ng andap. Nakita nyo sa RHTV, frozen ang mga gulay. Andap, partner. Diyan sa nilala ko tuloy, na-miss ko tuloy kasi nagbubundok-bundok tayo minsan. May ka mag-hiking. Diyan sa mga tuktok ng mga bundok din sa Cordilleras, kapag ganitong panahon, lalo kapag amihan, wala pang sikat ng araw, partner, talagang may yelo dyan. Oo, saka yung damo. ulap. Pag sumikat yung araw mga 7, 8, o 6 pala rather, nagme-melt na. Natutunaw na siya. Pero kasi iba ito itong andap of frost, kahit may araw, andyan pa rin dahil sobrang lamig. Ang problema naman yan, kahit okay siya for tourism, yung mga pananim. Iyon, kawawa ng ating mga magasaka. Kaya sabi, lumalaki siguro yung tumitibok siguro yung tenga ng mga negosyante na naman. May dahilan na naman tayo para magtaas ng presyo. Wag naman sana. 6:16 sa tindahan ni Aling Nelia. Magsulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent.
6:18 ng umaga, kayo ba'y kagaya ho ng mga taga-Kalentong sa Mandaluyong? Good morning sa mga nandyan ngayon sa border ng Santa Ana, Maynila at ang Eastern Metro. Maagang namimili partner para doon sa kanilang pang medianoche kung tawagin. Buibili na ng mga prutas na bilog. Prutas, at, Paputok? Sana walang paputok. na illegal. Ano pa bang, pero curious ako, ano pa ba yung mga legal na paputok? Paliban doon sa mga pailaw na dapat Fireworks. nasa, Legal yung pa yan. Nasa community display. Yung mga may permit. Meron din tayong balita mamaya sa Palasyo, yung ratified 2026 National Budget Bill ay sinimulan na agad na pag-aralan ng ating palasyo. Mamaya ho sa ating pagpapatuloy ng mga ACS Balita. ACS Balita. Tinuturing ng Quezon City Police District na case closed na o sarado na itong kaso ng nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Ito ang idineklara ng QCPD makaraang matumton ang kinaroroonan ni Shera sa Sison, Pangasinan. Matapos ang higit sa 2 linggong paghanap, sinundo si Shera kahapon ng otoridad kasama ang kanyang pamilya at kasimtahang si Mark R.J. Reyes. Yes po, since yung incident na reported po sa atin is missing bride-to-be si Shera dahil nakita na po siya, case closed na po ito. Tinig ni QCPD spokesperson Police Major Jennifer Gaban. Sa salaysay ni Shera, kanyang sinabing naglakad-lakad lang siya hanggang sa tuluyan ng mapalayo sa kanilang lugar. Matatanda ang December 10 na magpaalam si Shera na bibili lamang ng sapatos para sana sa nakatakda nilang kasal, ngunit bigyo raw siyang makauwi. Hindi pa masyadong malinaw, ano? Bakit kaya siya naglakad-lakad? Ano kayang pinagdadaanan Ano mga niya? inisip? Oo. At nakabili ba siya nung sapatos? Yan ang number one concern. Oo. Kasi partner, Siya sapatos reveal nga daw. Oo. kahapon bumili rin kami ng sapatos. Hindi naman kami nagkita. Pero kasi hindi naman kami sa Pangasinan bumili. Hindi, pero kidding aside, kausap natin kahapon si QCPD Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio. Ano sabi? At nanindigan siya. Kasi siya raw mismo yung syempre bilang QCPD director at well ang bayan kasi partner naging invested na dito sa issue na to dahil nag-viral sa totoo yan lang ako personally para sa akin hindi na dapat natin pinapakialaman yan dahil private yan Kaya lang naging invested na yung mga netizen dahil, at sabi nga ni Colonel Silvio naging national ano na siya issue na siya. Oo. Kaya siya mismo yung nag-i-interrogate o kasama doon sa mga nagtatanong doon sa fiancé. Sa fiancé, sa well, lalaki. again sabi ng QCPD case closed na ito. At ito ho, regardless kung anong rason, ay private life nila. Huwag na nating alamin. Kami lang naman ni Ate Tina nagkukwentuhan dito. Sabi ni Colonel Silvio, kumbinsido siya na hindi sinabi ng fiancé lahat doon sa kanilang interview. Kung ano naman yung mga rason. Baka may mga pinagdaanan sila before. Kasi baliban doon sa mga resource person like yung family nung bride-to-be, may iba ring mga nakausap pala na malalapit na kaibigan. Doon na kwento yung iba pang anggulo ng siguro, story. ayun nga, at lumilitaw nga na sabi ng QCPD mukhang in a way, problemado doon sa maraming bagay gaya ng finances, preparations para doon sa wedding. Kasi may sakit din ang tatay niya Minsan tsaka na-feel na ano yan na parang tanongin mo si Boss Romel Puertes. Bakit? Ano pakiramdam nung naglalakad-lakad? Mahilig ba siya maglakad? Problema si Boss Romel Puertes, hindi nakakarating ng hindi nakakarating ng saan kaya siya dito lang nagpunta sa Pangasinan? Pangasinan. Kaanak ba? Saan ba siya nagpunta doon? Mamaya malalaman natin. May update tayo dyan mamaya. Yun ang magandang malaman dyan. Pero ang maganda dyan, ligtas siya. Buhay. Buhay. Ligtas. Walang galos. Si Win, si Boss Romel. parang iba yun. Hindi tumatawid sa tumatawid hanggang sa Harbor Square. Tapos? Babalik din. Ay, nahanap si Strawberry Lopez. Kilala mo ba si Strawberry Lopez? Kwento mo sa akin, Dr. ACS Balita. Samantala, eto, kakaibang storya naman ito, partner. Tinutugis ngayon ng pulisya ang isang lalaki na umunoy ng gahasa ng kambing sa El Nido, Palawan. Batay sa ulat na aktuhan ng may-ari ng kambing ang suspect na inaabuso ang kanyang alagang hayop sa barangay Pasadeno nitong weekend. Gayunman, na mabilis umanong nakatakas ang suspect na ngayon pinaghahanap na ng mga otoridad. Samantala, arestado naman ang isang menor de edad na
nagsilbi pang lookout sa krimen. Ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act of 1998. Grabe, no? Matindi, Pati kambing. May, ano? Ni tsaka partner may lookout. Oo, yun May nga. lookout pa. Bakit? May lookout, Saka di ba? lookout lang ba talaga yan? Hindi ba sila, nako? Hindi natin inaalis yung anggulong baka meron siyang kapansanan sa pag-iisip, may mental pwede. health problem. Pero yung lookout ang questionable. Bakit pa siya nag-lookout sa kambing? Bakit may lookout? Nakakatawa po, pero seryosong balita ito, ano? Tsaka inaalagaan na maayos para Oo. maging kabuhayan. Tapos, nako talaga itong mga Ay, kababayan nako. natin. Ayun ho ay Rizal Day. Ine-commemorate ho natin yung hindi ho birthday kukutusan ko kayo yung pagkabayani. Ayan, dahil nasulidi pa yung pagkabayani ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Yung siya'y Namatay. nasawi. Oo. Binagbabaril dito sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta Park dito sa Rizal Park sa Maynila. May mga malamang may mga activities diyan. Sarado ang kalsada, banda dyan. Maraming mga saradong kalsada. Kahapon pa, no, mukhang may preparasyon na dyan banda sa Rizal. Pero kahit Park. holiday ngayon, partner, at papasok tayo doon sa New Year revelries, ay tuloy ang trabaho ng ating pamahalaan, dapat lang, doon sa pag-scrutinize ng 2026 national budget patapos maratipay kahapon. Mamaya hingi tayo ng update mula sa Palasyo ng Malacanang. ACS Balita. Pero gaya nga ho ng binabanggit natin ay niratipikahan na ng Senado at Kamara ang Bicameral Conference Committee Report sa 6.793 trillion pesos na national budget for 2026. Inabot lamang daw ng 42 segundo, 42 seconds ang pag-ratify ng Kamara sa General Appropriations Bill, isa sa mga pinakamaikling plenary session sa buong kasaysayan ng mababang kapulungan. Kasunod dito ay agad in-adjourn ang sesyon ng Kamara, bagay na pinuna ng ilang kongresista na nais pa sanang magpaliwanag o magtalumpati ng kanilang pasyam tutulan ng 2026 GAB. Samantala, 3 senador naman ang hindi lumagda sa BICAM report, kabilang na sina Senator Bato de la Rosa, na paano lalagda kung wala? Oo. Si Senator Bongo at Senator Amy Marcos. Habang tutol naman sina Senator Dante Marcoleta at Senator Robin Padilla. Sunod namang ipadadala sa Malacanang ang 2026 GAB para sa inaasahang paglagda nito o rito ni Pangulong Bongbong Marcos at ang binanggit na timeline ay unang linggo ng Enero. ACS Balita. Samantala, hindi umano ipinakita ng buo ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang dokumentong nakuha niya kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Itong sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano matapos umano nilang lapitan ang opisina ni Leviste noong buhay pa si Cabral. Dahil dito, limitado lamang ang nakita ng Ombudsman at hindi lahat ng dokumentong sinasabi ni Leviste. Pero inihahanda na ng tanggapan ang Digital Forensic Examination sa Central Processing Unit o CPU ng computer ni Cabral. ACS Balita. Ginit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na mababa pa rin ang kredibilidad ng mga lumutang na umano'y kopya ng Cabral files para gamiting ebidensya sa nagpapatuloy na investigasyon sa flood control mess. Sa video message pa rin na inilabas ng Ombudsman, sinabi ni Clavano na ito'y dahil maaaring minanipula ang naturang mga dokumento. Ayun na. Ito na yung pinangangambahan natin. Hindi yung exactly na may mag-manipulate ng documents, pero yung may maglutang Yun. ng possibility na may mag-manipulate. Alam mo kung bakit? Kasi Nagkaka-idea? pwedeng, hindi, bukod sa magka-idea, yung perception ng public partner, maaaring distorted na. Yun na Kumbaga, nga. contaminated Magdududa na. Oo, yung Oo. pag-iisip ng tao. Ayon kay Calabano, ilang sources na rin ang lumapit sa kanilang tanggapan at sinabing may hawak silang kopya ng tinawag na Cabral files. Marami rin para. Iip ng Assistant Ombudsman, ang best at pinaka-reliable daw na source pa rin ay ang computer CPU at mga dokumentong galing mismo sa DPWH at sa namayapang si dating Yusek Maria Catalina Cabral. The best and most reliable source of documents are actually the agencies and individuals who had custody, who had control and even authorship
of the computers, the storage devices, and the files themselves. Evidence that is derived directly from these sources will naturally carry far greater evidentiary value than copies that are circulating outside official custody. Ang tinig ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sa Mandala, umarangkada na ngayong araw ang taas presyo sa produktong petrolyo. Sa magkahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, 60 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene, habang wala namang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Ang naturang price adjustment ay bunsod na nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang posibilidad ng karagdagang sanksyon ng Russia at mas mahigpit na penalty na ipapataw ng US sa Venezuela. Malupit talaga itong mga to, no? Oo, hindi pinalagpas yung holiday, ang bagong taon muna. Kumbaga pasalubong nyo na lang sa amin sa New Year. Nagtaas pa rin talaga ng, di ba kahapon ng dagdag bawas. Oo. Walang dagdag. Wala. Ito dagdag, taas presyo, walang bawas. Walang bawas. Oo. Yun. Happy New Year! Walang pagbabago, ha? Ay, nako. New Year, same problem, sabi nga. ACS Balita. Kinalampag na Senador Kiko Pangilinan ng Department of Agriculture at Bureau of Customs para sa mas maigting na kampanya laban sa smuggling ng sibuyas. Ito ay para maprotektahan ang mga lokal na magsasaka sa nalalapit na panahon ng anihan sa Pebrero hanggang buwan ng Mayo. Nagbabala ang mambabatas laban sa posibleng hoarding ng agricultural products at manipulasyon sa merkado na maaaring magdulot ng mas mataas na presyo na magpapahirap sa mga consumer. ACS Balita. Sa Mandala, nagsagawa ng memorial service ang Kamara parang kay yumaong Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Kabilang sa mga nagbigay ng eulogy, sina House Speaker Faustino Bojedi at Deputy Speaker Ronaldo Puno, kasama ang mga dating tagapangulo ng Quad Committee na sina dating Congressman Robert Ace Barbers, Bienvenido Abante Jr., Joseph Stephen Paduano at Dan Fernandez. Dito inalala si Acop ng kanyang mga kapwa mambabatas bilang isang matatag at may prinsipyo, lalo na sa Quadcom hearing. Para kay Speaker D, hindi nila makakalimutan ang matibay na paninindigan at prinsipyo ni Acop. Sa mensahe ni Barbers, inilarawan niya si Acop bilang haligi ng Quadcom na ang pakikilahok sa mga pagdinig ay laging inaabangan. Sinariwa naman ni Abante ang prinsipyo, tahimik na determinasyon at moral na tapang na iniwan ni Acop. Inalala rin ni Paduano si Acop hindi lamang bilang iginagalang na mambabatas, kundi bilang isang idolo, mapagkakatiwala ang katuwang sa mahihirap na investigasyon at isang kapatid sa paglilingkod bayan. Para naman kay Hernandez, si Acop ay isang mapagkakatiwalaang kasamahan na ang karunungan ay madalas gumagabay sa Kongreso. ACS Balita. Yan ho ang mga ACS Balita ngayong Rizal Day at 30 ng Disyembre taong 2025 minus Jerry Bat, Anthony Taberna. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. ACS Balita. 6:32. Balitang makatotohanan. Balitang Ilang araw ko nang sinasabi sa ere. Mamaya ho yan DZRH Rewind na ating year-end special. Tama no, mamaya hanggang bukas. Mamaya daw alas 12 ng tanghali. Ayun, baka maligaw kayo, alas 12 ng hapting gabi. Mamaya na uyam DZRH Rewind para sa 2025 atin hong year-end special. Mapapakinggan dito sa... Mapapakinggan at mapapanood sa DZRH TV, sa ating radio. At sa ating online na platform. Kinukumpleto ko lang kasi wala sa plug yung yung kung schedule, kailan ba yan mapapanood. Baka talaga ng... Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Mayno sa ating mga idol, kami po na inyong pagtiisan hanggang alas 8. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Kahit ho Rizal Day, holiday at magsasalubong tayo ng bagong taon ay agad sinimulan. Agad-agad. Sinimulan ang masusing pag-aaral sa ratified 2026 National Budget
Mula dyan sa Malacanang, update dito sa balitang yan mula kay RH14 Let Narciso. Miss Let, magandang umaga. Happy New Year. Good morning, Edniel at Tina, na isumite na sa palasyo ang kopya ng 2026 national budget na niratipikahan ng Senado at Kamara. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sumasa ilalim na masusing pag-aaral ang pambansang pondo sa susunod na taon. Ito'y para matiyak ang integridad at epektibong implementasyon ng mga proyekto at programa ng pamahalaan. Sabi ni Recto, binubusisi ng husto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang team ang lahat ng alokasyon at mga probisyon. Nais anyang makasiguro ng Presidente na malinaw ang detalye ng anumang pagbabago mula sa orihinal na naisumiteng National Expenditure Program. Ginarantiyahan naman ni Recto na ang 2026 General Appropriations Act ay naaayon hindi lang sa legal at technical requirements at higit sa lahat ay sa pangangailangan ng mga Pilipino. Inaasahang tatagal ang review sa budget sa loob ng 1 linggo bago pirmahan ng Pangulo sa unang linggo ng Enero. Muling tiniyak ng Executive Secretary na hindi makaapekto sa operasyon ng gobyerno ang maikling panahon sa ilalim ng re-enacted budget. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Let, Yes, Angel. sa pagitan nitong pagbabantay sa o pag-aaral, pag-scrutinize doon sa budget at syempre yung ating pagbabantay sa New Year celebration, may mga extra activities pa ba, Presidente, ngayong remaining ng holiday season? Actually, ngayong araw, the Rizal Day, ay puno yung schedule ng Presidente. Wow. Siyempre, pangungunahan niya yung aktibidad sa Rizal Park. Ayan, kaugnay nitong Rizal Day. At mamaya, mayroon pa siyang gift giving dyan din sa may Rizal Park. At may mga bisita pa sa palasyo ang Presidente. Alright. Maraming salamat, Miss Let. Ingat po kayo. Balik sa inyo, Edniel at Tina. Mula sa Malacanang, si RH14 Left Narciso. Mula nga sa Malacanang, punta naman tayo dyan sa Calentong, Mandaluyong. Alamin natin ang kamusta na kaya ang bentahan ng mga bilog na prutas. Paputok, torotot dyan sa Meron bang Calentong. papatok, ha? Sana wala. Arch 6, Sherwin Alfaro. Yes, Katina, dito nga sa bahagi ng Calentong Market ay abalang-abala ang napakarami. Madilim pa lamang kanina na namimili na para doon sa mga ihahanda nila sa bisperas ng pagpasok ng 2026 dahil sinasamantala na marami nating kababayan yung marami pang nagtitinda ngayong araw dahil ang pamilihan ay hanggang bukas na lamang ng hapon at magsasara na maraming palengke at mga tindahan dahil nga sa paghahanda rin dahil bukas ang medianoche. Tandawagin natin marami sa mga kababayan natin ang pinamimili mga karne, lalo na dito sa Calentong dahil mura daw dito ang karne sa inyo. Opo, mura po dito ang karne. Minsan nasa 280 lang po. Ang karne po ay minsan 350. So hindi umaabot ng mahigit 400 kasi marami sa ibang palengke nasa mahigit 400 piso ang presyohan ngayon ng karne ng baboy. Ay, hindi naman po. Mura po dito ang Kaya maraming nananamantala na dumadayo dito sa Calentong para mamili dahil bukod sa karne, marami din natin na namimili na ng mga prutas sa bilog na nakahilera nga dito sa kabaan ng itong Calentong. At yung iba pa ay bumibili din na mga turotot. Marami na rin nga nagtitinda na turotot. Pero ang binili ko kanina, Edmil at Katina, tuyo. Napakamura ng tuyo. Magkano? $100 piso, 1/4. Pero may kaliskis pa to na sariwa galing daw ng Rojas City. Alam mo diyan sa Rojas City sa Capiz, napakasarap ng kanilang tuyo. Hindi masyadong maalat. Oo, hindi maalat yung kanilang tuyo. Kaya yung iba talaga sinasamantala na yung pagkakataon para mamili. Ngayong araw na to makikita mo naman yung ating mga pamilihan lalo na dito sa Calentong sa Mandaluyong napakasigla, napakarami ng mga namimili at talagang ito na yung oras para nga paghandaan yung mga ihahandaan. Kayo pa, namili na kayo? Hindi pa po. Bumili pa lang po. Mamimili pa lang. Anong mga ihahandaan nyo ngayong may ganote? Ano po, yung spaghetti po. Sa prutas Wait lang, po, Sherwin, yung TV natin. Yung RH TV. Naiba. Napunta kay yung RH TV, kay Shira. pinakita yung, bakit may bride to be dyan sa RH TV? Ay. Lakad si Natay. Ay. Mamimili pa lang. At ang ihahandaan niya is spaghetti. Alam mo, napakarami. Spaghetti. Hindi pa rin nakakarao sa spaghetti mula nung Pasko. Bagong Pangat.
Oo, mag-spaghetti ulit. Ano po, ang panata niyo po ba ay mag-spaghetti ulit sa 2026? Pansit naman. Pansit naman. Ano, kawawa naman yung mga bihon at canton, hindi napapansin pag ganitong mga okasyon, no? Opo. Kaya, no? So, napakasarap pa rin na maganda, siyempre, ng spaghetti dahil yun yung paborito ng mga bata. Pero yung pansit at yung mga pampahaba ng buhay, kung tawagin, long life noodles, and available pa rin po dun sa mga nais na magluto ng pansit. Mura lang din ang mga sahog at syempre medyo may paggalaw lang ng konti doon sa presyo ng gulay at yun din, ramdam din yung paggalaw sa presyo ng putas lalo na ngayong araw hanggang bukas bago matapos ngayong araw ng pamilya para salubungin naman ang bagong taon. Race number 6, Sherwin Bata Alfaro, these are it. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Siyempre, ang ating Sherwin Alfaro RH6, hindi lang yan basta namamalengke. Ngayong araw na ito sapagkat tuloy-tuloy ang atin hong pamimigay ng Pasko Panalo promo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Ay, wag ho kayong magpaloko masyado sa mga chumichismis sa inyo. Oh. Diyan sa Barangay Bagong Silang, Mandaluyong City. Akala nyo namimili lang ho yan. Oo, nagpapanggap yan. Oo, ano yan eh. Tawag Santa dito. Claus. Oo, Santa Claus yan. Naka-undercover lang. Dahil si Sherwin Alfaro ay nagharap ng avid listener ng Deezer H at makatatanda ng ating word of the day na Rizal. Para sa ating Pasko Panalo promo, standby 648. Number 1. Dos por dos. Lahat ba ay mayroon ng ubo at sipon? Kami po ay nauna na ditong magpaputok ng ubo. Kadiri. Pasintabi yung sa mga nag-almusal. Baka may nagkakape ngayon. Pinag-uusapan namin. Putok ng sipon eh. Alam nyo kasi pinapanood namin si Don. Kung kami pinapanood ni Don, pinapanood din namin siya dito. Wala rito sa booth kasi glass lang yung pagitan eh. So si Don pobre, niya rin nangulangot yan. Pasindabi ulit sa mga nag-almusal. Kita namin dito. Napansin namin ni Ate Tina, naka-face mask nga partner eh. Parang, Dati dito naka-face mask eh. Wala siyang ubo at sipon pero mukhang pinoprotektahan niya yung sarili niya. Parang na-offend ako, nag-face mask bigla. Diba? Kahit may glass sa pagitan natin. Baka daw mahawa na dahil tayo yung mga nagkakasakit na dito. Hindi, pinag-usapan natin sapagkat alam natin malamig ang panahon. Tapos biglang may ano pala tayo, no? May pa-statement ng Department of Health na meron palang super flu partner sa abroad. Sa America. Sa US. Sa tirahan nila ka Jerry at Katzenye. Doon sa kanila sa US. Sa kanila. Ano pinagkaiba ng super flu doon sa mga Hindi ko alam eh. Sobrang malala siguro yan sa trangkaso dahil lang alam lang natin ay flu. Siguro yung super flu ay mas matinding version ng flu. Oo. Kasi parang lahat ng nandito sa binagit talaga on air. No? Lahat ng halos lahat. Kung sabi nga nila nung ambiroan nga partner, kung ikaw, nakikinig sa atin ngayon, ikaw, kung ikaw wala kang kakilalang may sipon na ubo, baka wala kang friends. Ay, gano'n. Akala ko, sabi mo, ang hiningi ko kay Santa ay pera. Pero binigay sa akin ay plema. Mga binabasa mo. Alam mo, kakabasa ko yun sa Facebook eh. Oo, ganun talaga yung mga algorithm kasi natin eh. Kapag, syempre, nag-search ka, bakit ako may sipon eh. Ayun ay lumalabas kahit sa mga reels mo. Naku may nakikinig sa atin ngayon si Kuyang Jeffrey Perez Santos. Happy listening. Happy listening po. Si Willie Relador na kanina pa nakatutok po sa atin. Suking-suki. Suking-suki yan. Pag di ko binabati si Kawili sa programa, kahit anong araw ako nakaupo, parang may kulang. Ay, talaga parang naman. Kuyang Will, wala bang jacket dyan? Iba yun. Iba ba yan? Iba yun. Okay. Ano ba yan? Pati kambing, di pinalampas, sabi ni Jonathan Lanusa. Ano kaya masasabi ng magulang ng kambing? Nako. Saka menor de edad ba yung kambing? Nako Bakit
pag hindi ba minor de edad, mas hindi grabe. Grabe ko naman. Tsaka May age limit. ano yung ano, di ba sa hayop, iba yung ano nila, yung age. Parang ganun. Ayo. Ba yan? Ano ba? Hindi ko kami nakainom ha. Ba't ganito yung mga usapan niyo umaga? Kasi nagbabasa tayo ng comments. Ayan, Oo. Eto sabi naman ni Archie Villalobos, good morning. Happy holidays daw. More power. Sabi ni Elmer DC, sasalubungin ang New Year ng turutot na ubo. Siguro may ubo na rin yan, no? Baka. Pero ingat po tayo, inom agad ng gamot. Oo, Vitamin C, yan po ginagawa din namin dito. Ang sabi ng DOH partner, kung ikay nakararamdam na ng sintomas, Wag na daw lumabas ng bahay. Oo. Paano ba yan? Paano ba yan? Oo. Mother. Pwede ba, mother? Anong gagawin natin dyan? Mag-sick leave daw po ang lahat. Oo. Pwede mamaya, ano? Hindi, alam mo kung bakit hindi kami makabitaw ni Tina sa ano, sa trabaho. Hindi ho totoong masipag ho kami. Tapos na ho yung ano, wag na ho Panahon natin. namin. At si Yuel Reyes masama rin ang pakiramdam Ang totoo ho niyan, hindi, tatapatin na namin kayo. Kaya ho nandito pa rin kami. At natitiis nyo kami. At natitiis din namin kayo. Nagtitiisan tayo. Nagtitiisan tayo. Kasi mayroon pa ho kaming inaabangan. Yes, Yan. excited po kami ngayon. Woo! Hindi naman sikreto yun, no? Sakto lang. Sakto lang. May inaabangan pa kasi kami ngayong araw. Kaya excited po kami dito ngayon. Yung bonus ba, boss, set pumasok na? Pumasok na? Oo. Pag-usapan natin off air. Natanggap mo na ba yung ano mo, yung Yung sahod bonus? kahapon eh. Oo, Pumasok. yung PB yung mo, bonus. yung PB. Aba? Yeah. So, naman taga-RH. Napakalaki ng PB. Grabe naman yung mga Sobra. taga-DZRH. Grabe Pag number laki 1 ng ba sa PB. Kantar, pag number 1 ba sa Kantar, Don Pobre eh, Oo, may PB mo. nakatatanggap ng bonus. Oo, sobra. Oo. PBB yun. PBB. Oh, PB bonus eh. 2 B. Pare, 2 B yun. PB bonus. Doble. Kaya sa mga naka-monitor po sa amin, lagi niyo po kaming gawing number 1 Ayun, na para kami po ay makatanggap ng bonus. Hindi nyo ho naitatanong kada 3 months na nag-iiba ho ng hairstyle si Tina. Minsan straight, minsan shiny. Yan po kasi dahil sa PB. Dahil sa PB ho yan. Galante ho dito eh. Ang PB dito, 2 B. Ayun. PBB. Huwag kayong sinungaling. Kanina, sinilip ni Sherwin Alfaro ang presyo ng mga karne para sa medianoche. Silipin naman natin ang presyo ng mga bilog na prutas dito sa Divisoria. Sa Maynila, nandiyan pa rin sa RH29, Boy Gonzales. Boy, Happy New Year! Happy New Year, Edliel, Eto. Tina. Nakatanggap ng PB. Boy G. Bahagyan tumaas ang presyo ng ilang prutas na ibinebenta dito sa Carmen Planas at Santo Cristo Street dito sa Divisoria, Maynila. Ilang araw ang bago ang pagsalubong ng bagong taon. Ramdam namin, Tina, Edniel, ang pagtaas ng presyo ng piling prutas kabilang yung longgan na nagkakalaga ng 280 pesos kada kilo. Habang ang semi-seedless na ubas ay nasa 160 kada kilo at ang seedless grapes ay umaabot sa 200 pesos ang kada kilo. Ibinebenta naman ng suha sa 80 pesos kada piraso. At timalo, 80 pesos kada piraso. Dalandang at chiko sa 100 piso kada kilo. Lakyat sa 50 pesos kada balot. Ang melon naman, ito yung mga local ay nasa 60 kada piraso. Ang pinya, 100 piso. At pakwan, 220 pesos ang bawat isa. Samantala, naglalaro naman sa kada 25 pesos yung kada piraso ng orange. Ang lemon, 20 pesos. 50 yung 3 piraso ng Fuji Apple. Apple yung mansanas. Pero may 35 pesos kada isa ng Fuji Apple na 100 ibig sabihin 3 piraso 100 3 piraso ng maging na kiwi 100 din ng 3 piraso 150 naman ang kada kilo ng bayabas ayon sa mga ilang fruit vendors dito sa Carmen Planas matumal pa sa ngayon pero
dumarami na ngayon itong mga namimili dito sa area ng Carmen Kaya na nga, itatanong Planas. ko sana. Oo. Gayun man, umaasa yung mga nagtitinda na mamayang hapon lang to, mamayang tanghali, dadagsan na yung mga namimili hanggang mamayang hapon, hanggang bukas, lalo na sa pisperas ng bagong taon. At dito sa kahabaan itong Recto Avenue sa Divisoria, medyo mabagal ang daloy ng sasakyan, gawa ng marami pa rin basura na hindi nahahakot dahil sa lumaksa ang mga namimili dito kagabi hanggang kaninang madaling araw. Ito si Boy Gonzales para sa Disares, Zona sa Pilipinas, Zona sa Pilipinas. Maraming salamat at Happy New Year, Boy Gonzales. Narinig nyo si Boy ngayon ng 7 in the morning. May tumaas partner presyo ng mga prutas. Expected naman yon kapag ganitong panahon. Pero mukhang paparami na rin yung mga buwibili dyan sa naghahabol. City of Manila. Mga pangunahing balita sa 2x2, susunod na oras sa tindahan ni Aling Nelia. Alas 7 en punto ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang oras ay hatid sa inyo ng ENT Center ng Makati Med. Champion Reach! Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit nagbabaga live na live sa DZRH Radio, DZRH TV, DZRH Digital, nationwide, worldwide at netwide. DZRH, pangunahing balita. Pangunahing balita. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga. Good morning, Metro and Mega Manila. Sa lahat natin mga kababayan sa mga lalawigan at sa lahat ng Pilipino saan mang panig ng mundo, narito na ang mga pangunahing balita. Pangunahing balita. 2026 National Budget, hinihintay na lamang malagdaan ni Pangulong Marcos matapos ratipikahan ng Senado at Kamara. Congressman Leviste, itinanggi ang aligasyon na gumamit ng puwersa para makakuha ng mga dokumento at kopya ng files ni Cabral. Posibleng maharap sa ethics complaint ayon kay Congressman Ridon. 52% ng mga Pinoy suportado ang panukalang bumuo ng mas malakas na komisyong ipapalit sa ICI. Naitalang road crash injuries umakyat sa higit 400 simula December 21 hanggang December 29. Mga senior citizen, mas natutupad daw ang New Year's resolution kaysa mga kabataan ayon sa isang survey. At missing bride-to-be na si Shera De Juan nakabalik na sa kanyang pamilya. Pangunahing balita. Yan ang mga pangunahing balita ngayong Rizal Day at 30 ng Disyembre taong 2025. Kami ang inyong kasama at tagapagbalita. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Puntahan natin ang ginagawang paggunita sa Araw di Rizal. Paggunita sa kabayanihan natin pambansang bayani. Aron sa Rizal Park si Pangulong Bongbong Marcos at kasama si RH14 Lep Terciso. Miss Let, kumusta dyan? Edniel, Tina, kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sambayan ng Pilipino sa paggunita sa ika-129 na anibersaryo ng kabayanihan ni Gatto sa Rizal. Pinangungunahan ngayon ng Pangulo ang aktibidad kaugnay ng Rizal Day. Kabilang dito ang seremonya sa pagtataas ng watawat kasama sina First Lady Liza Marcos, Congressman Sandro Marcos, Simon at Bini. Sunod ay mag-aalay ng bulaklak ang Pangulo sa monumento ng Rizal. Para sa Pangulo, si Rizal ay modelo kung paano maging isang tunay na Pilipino na may malinaw na hangarin para sa bansa. Kaya naman sa kanyang mensahe ngayong Rizal Day, sinabi ni Pangulong Marcos na dapat magsilbing gabay si Rizal
sa paghingi ng mga Pilipino ng integridad at pananagutan mula sa mga namumuno. Hinimok nito ang bawat isa na tularan ang pagmamahal sa bayan ng pambansang bayani, igalang ang katotohanan at walang pagod na isulong ang reforma, maging matapang sa pagsasabi ng totoo at manindigan sa kung ano ang tama. Hangad rin ang Pangulo na magsilbing inspirasyon si Rizal sa mga kabataan para yakapin ang pagsama kabayan sa pamagitan ng pagiging responsableng mamamayan. Panawagan ito sa lahat, gaya ni Rizal, piliin ang malasakit kaysa pagwawalang bahala at piliin ang bayan kaysa personal na interes. So inaabangan natin, Edniel, yung pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Rizal. Balik sa inyo, Edniel at Tina. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Pangunahing balita. Maraming itinanggi ni Batangas na Representative Leandro Revista na persahan niyang kinuha mga dokumento at kopya ng ilang files mula sa computer at tanggapan ni dating Public Works Undersecretary Maria Catalina Cabral. Irami ng kongresista totoong nagtungo siya sa opisina ni Cabral matapos bisitahin ng isang assistant secretary. Gayon maninindigan ng kongresista, wala nangyaring agawan ng dokumento at iginiip na tinanong lamang niya si Cabral kung bakit ngayon lamang ilalabas ang mga ito. Nilinaw ni Leviste na otorisado ni DPWH Secretary Vince Dizon ang kanyang ginawang paghingi ng kopya ng Cabral files, bagay na pinabulaanan naman ng kalihim. Pangunahing balita. Posibleng maharap sa ethics complaint si Batangas Representative Leandro Leviste dahil sa umunoy illegal na pagkuha nito sa tinawag na Cabral files. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, mahalagang bigyang linaw ni Leviste kung paano siya nakakuha ng kopya ng naturang mga dokumento. Kailangan din anyang patotohanan ni Leviste ang pahayag nitong may official authority siya guiding kay DPWH Secretary Vince Dizon para kunin ang nasabing files. Pangunahing balita. Ito pa rin ho ang pangunahing balita sa 2x2 at kaugnay ho ng inyong narinig na impormasyon. Kasama natin sa ating linya ang party list representative ng Bicol Saro, si Congressman Terry Ridon. Kong Terry, good morning. Welcome mo sa DZRH. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Apo, si Edniel po at si Tina. Sir, balikan lang namin yung nangyari kahapon, mga huling mga minuto sa Kamara. May mga nagsasabing mabilis daw masyado itong pag-ratify at hindi na nabigyan ng pagkakataon makapagsalita yung ilan sa ating mga mambabatas. Ano bang nangyari kahapon, Kong Terry? Ratification lang naman po ng mga boto ito, no? So hindi naman ho ito nominal voting, so wala naman pong yes or no or abstain na isa-isa pong pagtawag ng mga mambabatas, no? So ibig sabihin, kung meron ho silang gustong ipahayag, rightfully ho pwede naman ho silang mag-submit ng official position po nila sa Kongreso, no? And ito po yung ginawa mismo ng mga kinatawan na tumitindig po ng no dito po sa ratification po ng Bicameral Conference Committee report ng ating pong national budget. So for the record, para ho sa official pananaw ng inyong panig, walang pinigilang magsalita para doon sa mga pumupuna. Ko wala naman, no? Kasi ultimately they were able to submit all of their positions on the matter, no? In fact, nailabas na rin po ng lahat ng pong mga talaga pong tumututol dito po sa national budget for 2026. Wala naman ho silang masasabi na talaga pong pinigil, no? Ito po bagay po na ito. Okay. Dako naman ako, partner, kanina sa ating balita kanina, no? Sabi niyo po ay posibleng kumaharap pa si Congressman Leviste sa ethics complaint kaugnay nga dito sa Cabral files. Ito po bang paki-elaborate nga o pakibigyang linaw pa itong pahayag na ito, Kong Terry, dahil nga yung sinasabing sapilitan daw na kinuha itong dokumento ni ng documents. and ito ni Cabral ng dokumentong itong Cabral files ni Leviste? Well, alam po din yung mabigat talaga yung allegation po ng dalawang mga kawani, no? Ibig sabihin, hindi ito mga assistant secretary, hindi po ito undersecretary, no, na bibigay po ng kanila pong testimonya dito po sa ginawa po ni Congressman Leviste noong araw po na yon, no? Kinuha po yung files mula sa DPWH, no? So ibig sabihin at nakakabahala yon, no? Kung talaga nga bang nag-cause ba ng paper cut talaga si Congressman Leviste kay Undersecretary Cabral, yung pong mga kawani makakapagbigay po ng patotoo dito po sa bagay na ito. Tapos pangalawa, syempre, yung pong detalye kung paano po nakuha yung files. Ito po ba ay soft copy? Ito po ba ay mga
hard copies, no? Nito pong lahat ng mga dokumento pong ibinubulalas na po ni Congressman Leviste sa publiko. Yun yung unang bahagi. No? Importante na malaman ho natin kung tama ba, legal ba, illegal ba, yung pong pagkuha ni Congressman Leviste nito pong mga files na ito. Kasi ang totoo ho, ang talagang paulit-ulit pong binabanggit ni Congressman Leviste sa lahat po ng kanyang mga pahayag mula noong umpisa nito pong bagay na ito, ay mayroon daw po siyang official authority from Secretary Vince Dizon sa pagkuha po ng files na ito. Pero in the last couple of days, no, ano po yung nakita natin, talagang meron pong flat rejection si Secretary Dizon na wala siyang binigay na authority kay Congressman Leviste dito po sa bagay na ito. No? So ibig sabihin, yan ho yung mahalagang makuha natin on the record. Una, meron ba talaga siyang official authority to receive the files, to obtain the files? And pangalawa, ano ho yung proseso kung paano ho niya actually nakuha po ito mga files na ito? Kasi syempre relevant po ito kung doon sa mga susunod pa ho doon sa mismong mga dokumento na mismo. No? Kumbaga, ano ba yung hawak niyang dokumento, ano ba yung hawak ng DPWH na dokumento na naiwan doon po sa mga computer files. Pagka ho nagkaroon ng totoong pagsisiyasat na yung ombudsman, doon po sa mga ipinasa ng DPWH sa kanila. Well, for one thing, kung kailangan talaga malaman yung process, partner. Pero ang tanong naman na susunod, gaano kahalaga na mayroong authorization from Secretary Vince Dizon na ma-obtain itong copies na ito? Makaka-apekto ba yun? Kasi in the first place, hindi ba public document itong mga binamagit natin na Cabral files, Kong? Well, kailangan din natin malaman mula sa DPWH ano ba yung estado ito po mga files na ito. No? Kasi syempre, ang totoo naman, hindi lahat ng mga dokumento ng gobyerno, public documents, meron mga confidential files, meron mga state secret files, hindi ba? So kailangan natin meron din mga internal files na tinatawag or meron mga restricted files. No? Ibig sabihin, hindi din totoong sabihin na lahat ng mga dokumento, public documents, no? Pero yun ang kailangan natin malaman from the DPWH itself. Ano ba yung kategorya ng ganitong mga dokumento, no? Yun muna yung kailangan linawin. Pero susunod pa yun Kasi very important ho talaga para sa mga abogado lalo sa mga nagsisiyasat, sa papaanong paraan nakuha itong mga dokumentong ito. Kasi ibig sabihin, kung meron naman palang, ako wala akong problema kung ano yung lalabas o whether it's a DPWH published files or it's a Congressman Leviste published files. Ang importante lang naman ho dun sa totoo lang, mapag-tagpi-tagpi, no? Kung mag-aabot-abot ba ito pong mga datos po ito. At syempre, ano ho ngayon yung gagawin ng gobyerno, particular ng ombudsman, dito sa mga dokumento pong hawak po natin ngayon. Oo, ang sabi nga lang sa panig naman ng ombudsman, no, wala pa daw silang kopya ng buong dokumento na sinasabi nga ni Congressman Leviste. Kiniklaim, nahawak niya. Oo, nahawak niya. Paano po ang magiging daloy na investigasyon? Sa tingin niyo po ba kung Ridon ay kung sinasabi ng isang staff ng DPWH na sapilitan daw na kinuha sa kanila ng nito ni Congressman Leviste, sigurado naman may CCTV doon, no? Siguro pumunta ba doon mismo si Congressman Leviste? Pwede ba yung i-review ng mga opisyal ng DPWH? Anong may epekto ba ito kung yung paraan ng pag-obtain? May epekto ba ito doon sa magiging output o sabihin na natin katotohanan ng laman ng Cabral files na yun? Yung pong katotohanan ng Cabral files, ibang bagay yon. Actually, kung ano ho yung nakalagay doon sa DPWH submission of files ni Secretary Cabral sa Ombudsman, yun po talaga yung magsisilbing original record, no? Kasi yan po yung untampered, hindi yan yung transferred files kay Congressman Leviste. Pero very important din ho kasi syempre hindi ho natin pwede just because we wanted to go to the truth. Kailangan maging malinaw din ho tayo na kailangan pagka katotohanan na gusto natin ilabas, dapat yung buong katotohanan ho nilalabas natin. Hindi ho yung parang patsi-patsi na parang weaponized yung isa-isa. Yung paglalabas ho ng mga detalye. Sabihin, halimbawa ngayon, mag-isang linggo na ho tayo nagdedebate tungkol dito sa Cabral files. Hanggang sa araw na ito, hindi natin nakikita yung listahan ng mga senador. Hindi ba? Hindi natin nakikita halimbawa yung listahan ng mga sinasabi nila mga executive officials at private individuals na nagbigay po ng mga proposals, no, dito po sa atin pong DPWH, no. So sa totoo lang, ang panawagan naman natin sa lahat ng may hawak ng dokumento, ilabas niyo na ng buo yan. Wag niyong ilabas na isa-isa. Para talagang magkaroon at magkaalaman sino ba talaga yung meron, sino yung wala, at sino yung nagsasabi ng totoo. Oo, na nakukuha natin, sir, yung binabanggit mo, ang nangyayari ngayon, weaponized itong claim na meron silang Cabral files.
At tingin nyo ba, sir, saang forum dapat mailabas or sino dapat mag-unify nitong mga ito? Kasi mayroong mga mungkahi, naririnig ho tayo, nababasa na dapat, yun nga, ombudsman itong maglabas or ICI ang maglabas itong Cabral Files. Sa inyo panig, sir, tingin nyo saan dapat forum lumabas itong Cabral Files na ito? Ngayon naman ho, meron na pong submission sa ombudsman, no? So, ibig sabihin, bahala ho yung ombudsman kung ano ho yung gagawin nila dyan sa kabuang listahan na yan. Kasi ang understanding ko, ang original files ay nandun sa mga documents at mga computers, no? At hard disks na sinubmit ng DPWH sa ombudsman, no? So, yan ho talaga yung talagang magiging pagbabatayan pong dokumento. Pero kasi syempre, kailangan din ho talagang panagutin si Congressman Laviste kung totoo ho talaga na illegally obtained or unlawfully obtained po yung mga dokumento pong ginagamit. Ibig sabihin, we can proceed with the prosecuting against every individual ho na meron involvement po dyan, na meron ng kickback, merong ghost project at substandard. Pero hindi ho natin pwedeng ibitawan din yung fact na baka meron din hong kalabisan dito po sa pagkuha po ng mga dokumento. So, kailangan maging malinaw tayo doon. Dalawang bagay yun. Una, kailangan natin malaman kung sino lahat ng sangkot doon sa listahan na yun at kung nagkaroon ng ghost projects, kickbacks sa mga taong yun. Isang bagay yun. Pero yung pangalawang bagay, at ito yung bagay na magiging bahagi po ng ethics complaint, kung sakali, kung paano ho nakuha ni Congressman Laviste, ito pong mga dokumento pong ito. Oo, sakali po ba kung Ridon na talagang sapilitan, ito, lumabas na at illegally illegal, obtained, kung paano man tawagin. Oo, anong kaso bukod sa ethics complaint ang pwedeng kaharapin ni Congressman Laviste? Well, sa bahagi naman ho ng Kongreso, siyempre yung ethics complaint lang ho yung talagang meron ho kaming kapangyarihan. Ano? Ibig sabihin, pwedeng magkaroon ng reprimand, suspension, at iba pang mga penalties dito sa bagay po na ito. Kung talagang pagtingin po ng Kongreso, hindi po katanggap-tanggap na ganyan po yung ginagawa ng isang kongresista, no? Sa usapin po ng pagkuha po ng mga dokumento. Kasi siyempre, ipapatawag ko talaga natin yung mga kawani ng DPWH. Ikwento ho nila sa araw po na yun. Ano po yung nangyari talaga? Totoo ba na nagdala ng pizza si Congressman Laviste? Ano ho yung naging demeanor niya sa harap po ni Yuse Cabral, kay Assistant Secretary Bote, at sa lahat po ng mga... Kasi may mga lumabas ng mga CCTVs May mga lumabas din pong mga litrato na nakaupo siya sa harap ng isang computer. Ano ho yung naging proseso mula nung pagpasok hanggang doon sa pag-upo sa computer at pagkuha ng files at paglabas ng DPWH. So, ibig sabihin, pag nagkaroon po ng ethics proceedings, titilad-tila rin po yan pong mga detalye po na yan. For the record, Kong, at sa mga tagapakinig natin, dito sa 2x2 kina Anthony Taberna, inilabas. Unang inamin, ni Congressman Laviste na nakuha niya mismo yung files At yung doon video sa din. tanggapan ni Yuse Cabral. In fact, ngayon sa RHTV, pinalalabas namin yung exclusive video na nakuha namin months before pa pumutok itong issue. At ngayon nga Kong ay may mga balita na nga ng salaysay mula roon sa ilang mga staff. Sir, in the first place, ano bang maituturing o paano natin masasabi na illegally obtained yung isang public document? Una sa lahat, pagka ang sabi mo meron kang authority, ilang araw niyang sinabi na meron siyang authority from Secretary Dizon na talagang may nakita pa siya email na meron siyang authority, pero in fact even in those emails parang walang nagsasabi doon na meron siyang authority. Yun yung una. Pangalawa, si Secretary Dizon I think in two separate interviews already, sinabi na niya na he had never provided authority to Congressman Laviste on this particular matter. So, kumbaga doon pa lang medyo may problema na yung kredibilidad ni Congressman Laviste dito sa usapin po na ito. At kung may problema particularly on the question on whether or not he had authority from the DPWH Secretary. Kasi binanggit na rin partner na ombudsman na mababa rin yung credibility. Nung document. Dahil nga bahagi lang yung kanilang nakita na hawak daw ni Congressman Laviste. At sabi nga ni Kong Ridon, sabi mo kanina, pag patsi-patsi lang yan, weaponized lang ang gamit, questionable yung documents na yan. Pati ang intention, Kong Ridon. Tingin nyo anong intention, bakit kaya inuunti-unti at sa social media una pang nilabas yung dokumento? Actually, hindi ko naman siyempre alam yung state of mind ni Congressman Laviste, no? Pero sa programa din po na ito, una niyang binulalas, halimbawa, na meron ako insertions sa 150 million daw for 2025. Pero dito rin ho sa programa po ninyo inilabas na, ang totoo, hindi pa ako congressman. Itong po nga nagkaroon supposedly na insertion, ako
Hindi ba? So, kumbaga, I think, yung mga yan, I think all of these things can be raised during the ethics proceedings, no? Pagka magkaroon po ng ganyan, laban po kay Congressman Leviste. So, ang expectation natin, yung DPWH po siguro, ay pwede hong mag-file ng ethics complaint laban sa kanya dito po sa insidente pong ito. Alright. Maraming salamat, Kong Terry, sa inyong oras at paliwanag. Happy holidays po sa inyo. Maraming salamat. Happy holidays. Maraming salamat. Bicol, Saro, Party List Representative. Kasama natin si Representative Terry Ridon. Pangunahing balita. 7:23. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo. Kasama ang Pride Detergent. Balikan natin ang Mandaluyong City dahil may winner na sa Pasko Panalo Promo. Kasama ho ang Pride Detergent. Nariyan pa rin si Sherwin Alfaro. Sherwin, magandang umaga. Yes, magandang umaga, Edniel at Katina. At dito nga sa Barangay Bagong Silang sa bahagi nitong Mandaluyong City, Bagong Silang. Apo. Ayan, nahuli natin na nakatutok sa DZRH sa kanyang radyo. Ito si Tatay. Tatay, pangalan nyo? Edmond Granada. Si Tatay Edmond Granada. Oh, Sherwin! Teka, yung damit. Teka. Yung damit. Bakit ganyan ang suot ni tatay? Wala. Pakita nyo yan. Isa na naman sa babae natin ang lakot. Baka naman nasa Facebook na tayo Sa DZRH. Trending na tayo sa sunod na araw. Alam mo, si Sherwin Alfaro, hindi lang siya Santa Claus. Siya rin ay misyonaryo. Yun! May nako-convert si Sherwin Alfaro. Kanina, tinanong natin si Tatay. Tatay, sino paborito mong pinakikinggan sa DZRH? Si Katong po, tsaka si Jerry ba? Dos ang kanyang paborito at DZRH. Yan dahil sa Tatay, meron ka 1,000 pesos. Ay, nako, salamat po ng maraming. Congrats! Ayan. At mamaya po papalitan natin yung t-shirt na Yun, dapat. puting-puti. Wala nang manggas Ang logo ng DZRH. Ito muna, kailangan muna sagutin ang ating word of the day. Ang ating word of the day ay Rizal. Rizal! Dahil ngayon ay araw ni Jose Rizal, ang kanyang araw na kamatayan ay ginugunita ngayong araw. Ngayon ay Rizal Day. Congratulations! Meron kayong bagong DZRH mini component! At syempre, ang pamalit sa luma yung t-shirt. Gutay na Palitan ang na. at ang manggas ay wala na. Papalitan niya ng bagong-bago, puting-puti DZRH t-shirt. At syempre, may kasama pa yan siksik, liklik, umaapaw na DZRH Noche Buena. Pero tapos na Noche Buena, may Medya Noche basket pa. At hindi lang yan, meron din kayo matatanggap na pinakamalaki, pinakamabango, pinakamapula, ang pinakabago, Pride with Public Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Magiging Koreano na kayo, magkakamanggas na kayo. Opo, sige, salamat po. Tatayan mo na ako, maraming salamat ha. Sherwin, Okay po. nahinto lang yung nagpipress lang konti yung sumoy. Pero habang malinaw ngayon, pwede bang ipakita natin on air? Palit pa na yung t-shirt na yan. Naku po. Pwede nyo bang pakita sa amin, Tatay, na palitan nyo yung t-shirt na yan? Palitan na. Ang bagong t-shirt. Yun. Yan. Wag na pagubarin sa camera si tatay. Pag Wag na pagubarin. Patong lang. Yan na po. Request lang nung Pride. Para kanyang bagong DZRH t-shirt. Ako, napakaganda. Naku, parang sinukat. Kasyang-kasya, maluwag. Yun o. Ayan o. DZRH t-shirt. Yan para sa Tatay. Ano masasabi mo? Ay, maraming salamat po sa DZRH at sa mga tauhan po niyo na nandito. Maraming salamat Tatay Edmond. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasa sunod nating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. 7:34. Totohanan 2 por 2.
Sa ngalan ho ng ating mga idolo, mga kumbatsero ng bayan, Jerry Ba at Anthony Taberna, kami ho ang inyong kasama ngayong umaga. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Dalawang araw na lang at atin na hong sasalubungin ng 2026. Baka nga isang tulog na lang, partner. Hindi naman tayo natutulog ng 31. Inaabangan talaga ang mag 12 a.m. At saka duty tayo, partner. Yun na nga. Parang ito makakausap natin, partner. Hindi tumitigil sa pag-serbisyo. Oo, ang ating uniform personnel. Kasama natin ang tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. General Tuanyo, sir, good morning. Welcome sa DZRH. Good morning po at sa lahat po ng mga taga-subaybay. Morning. Sir, hanggang kahapon mga nasa 100 plus na mga paputok na yung ating mga nakukumpiska. Ngayon, sir, kamusta na yung ating monitoring, hindi lamang doon sa illegal firecrackers, pero yung iba't iba pang mga incidenting minomonitor ho ng PNP kaugnay ho ng New Year revelries? Yes, sir. Sa inyo, nabanggit niyo po kanina, umabot na po tayo sa 144,866 na mga his items sa firecrackers. Ito po yung mga illegal na nakumpiska ng Philippine National Police. At kaugnay po nito kahapon, inulit po, Sir Edniel, ma'am, na nag-warning po uli ang ating GPMP kaugnay po sa mga member ng Philippine National Police, kaugnay po sa pagpaputok po ng kanilang mga service firearm. Kasi po, baka pansin po natin, meron tayo mabanggit ko na Sir Edniel, ma'am, na sa indiscriminate firing natin, meron tayong 11 incidents na kung saan nakakalungkot man. Apat po rito, Sir Ma'am, yung member ng Philippine National Police. Speaking of indiscriminate firing, General, meron po ba tayong papatupad na gun ban? Hindi po. Ang pinag-usapan po natin dito, yung one strike policy na binanggit po ni PNP. Una pong sa strike policy, Ma'am, Sir Edniel, mabanggit ko lang na binibigyan ng Philippine National Police ng 36 hours. Ito po ng indiscriminate firing. Maging ito man na uniform personnel o civilian at magkaroon ng stray bullet victims. Ito po yung sinasabing GPNP na you have 36 hours na bigyan solusyon. Yun ang sabing incident. At yung sabi po, yung latest kahapon na warning na pinalabas po ng GPNP, sabi niya po, pull the trigger or you lose the badge. Ito po yung para sa member ng Philippine National Police na magpapaputok at ma-report. May victim man to o wala. Mabanggit natin, kasalukuyan, Sir Edniel, na meron kasi tayong apat na member ng Philippine National Police. Ito yung sa Surigao, yung sa Iloilo, yung sa NCRPO na report ng member ng Maritime Group at isa sa Misamis Oriental. Yun nga, sir, sunod kong tanong pull the trigger, lose the badge, sabi ni Chief Nartates. Yung apat sa natin, sir, na uniform personnel o PNP personnel na involved doon sa indiscriminate firing, ano nang status nila ngayon? Nakakulong po siya dahil sila po ay arrested. Yung tatlo po, yung sa Surigao, sa Iloilo, at saka yung sa Maritime Group arrested. At yung sa Region 10 na ito po ay ng voluntary surrender po. Kasi initially po na at large po. Automatically, relieve itong mga ito kapag arrested sa isang kaso? Kakasuhan po sila at malamang po ma-dismiss po ito. Ma-dismiss. Maliban dun, sir, sa apat, kamusta, sir, yung monitoring natin sa indiscriminate firing, stray bullets, nabanggit nyo, mayroon tayong 11 cases so far. May mga injured ba, sir? At maliban doon sa naitala natin sa Tondo last week na may namatay na tao? Yun po yung isip po natin na meron po tayong isang injured. Yung namatay po sa NCRPO. Yun naman po na report natin na mga indiscriminate firing. Ito po naman ay may mga walang biktima po sila. Pero na-report po sila, kaya po sila ay nahuli po. Linawin natin, partner, bago ko ipasa. Kahit walang injury, yung indiscriminate firing, kapag ang sangkot dyan ay PNP personnel, sakop sila ng one-strike policy. Tama po yun, Sir Edniel. Oo. Ito namang pong paghahanda natin sa bagong taon, ilan po ang itatalaga sa Metro Manila na mga pulis? Nationwide na rin. Nationwide. Sa nationwide, initially po, siguro ni PNP, sabi niya, gusto ko na yung 68,000 plus natin ay manatili hanggang matapos. Yung pag-celebrate natin ng holiday hanggang January, mamabanggit ko sa transportation hub nationwide, 8,000 plus yung atin pong naka-deploy na PNP personnel. At sa mga tourist destination naman, meron tayong 5,361.
Yung places of worship, ma'am, Sir Reniel, ito importante. Dahil meron po tayo 11,000 plus at yung mga places of convergence na kung saan meron tayong 19,000 plus. So kabuuan, ang dineploy po natin ay umabot tayo ng 68,000. Okay. So, alert status natin, di ba tayo nagtaas into full alert? Pero ngayon, heightened pa tayo, ano? Tama po yan sapagkat binigyan naman po ni GPNP na pagkakataon yung mga ating PNP personnel na magkaroon po ng break. Pero yung mga commander, Sir Angel, ma'am, yung mga head of office natin, hindi po, wala po kaming break. Walang mga bakasyon para si General Torre. Oo, madalas, ano? Oo, maiba ko, partner. Labas tayo ng balitang preparation sa pagsalubong sa bagong taon. Isa ang PNP sa magiging katuwang no, sa forensic examination. Tama po ba? Ng ombudsman dito sa CPU o sa mga computer files ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Ano pong partisipasyon ng PNP? Opo, ma'am, sir, yan nabanggit po ng ombudsman na itatap po nila yung PNP ACG po natin para sa forensic examinations ng mga digital na mga equipments, yung mga documents na sinugpi na po nila doon si STECOM. Ito pong DPWH na kung saan noong nabalitaan po natin December 23, nakapag-turnover na po sila ng ilang pong mga gadget. At hinihintay naman po ni PNP ACG Director na si General Wilson Asweta, kausap po kanina, na so ngayon po ay wala pa naman po na naika-turnover sa kanila. Pero sila po ay handa para po doon sa atas ng ombudsman para po sa forensic examination. Pero sir, yung yung cellphone, maliban kasi doon sa CPU partner, yung cellphone ni former Yusek Cabral ay na ipasa ron sa kanyang pamilya eh. Ipinasabpina na ba sir ng CIDG? Hindi po, nabalitaan po, isasakupin na rin po ng ombudsman na sasampin na po yung mga sa Sandigan Bayan. Lahat kasi kasama po yun. Sa mga re-request po nila ng sampina, tapos hingi po sila ng warrant po para maitanong sa ombudsman. So sa ngayon wala pa sa custody ng ombudsman yung cellphone? Wala pa po. Computer files pa lang. Sir, I don't know kung masagot nyo marahil sa forensic group ito, pero bigyan nyo nga kami sir ng guidance. Hindi ba maituturing na contaminated evidence itong cellphone o kung anumang mga dokumentong related sa Cabral files, gayong hindi sila, alam mo yun partner, maraming una sa lahat yung Cabral files, maraming nagkiklaim na hawak nila. Pangalawa, yung cellphone ay salip na makuha agad ng investigating authorities ay ibigay doon sa pamilya. Meron bang paraan sir ang PNP to do forensic investigation kahit napunta siya sa third party bago natin nakuha? Sapagkat yung ACG po natin kahit ng mga nakarampa sa panahon pa ni General Berniang, marami na tayong Sir Reggie, matatandaan nyo, mga coordinations na ginagawa sa kanila. Kasama na dyan yung mga halimbawa, yung mga fake news, etc. etc. Nakikita naman po nila ng mga cyber investigators po natin kung ang mga files halimbawa ay deleted at kaya na po nila i-restore yung mga. So kahit deleted or altered yung files, nakikita ng ating ACG? Apo, kasama po dyan, matatandaan nyo, halimbawa, mabanggit ko uli yung mga fake news, yung mga ini-splice na mga video para po makuha nila yung desired result na gusto nilang palabasin. Nakikita natin sa sabi ng ACG. Splice po yan dahil sa ating mga forensic investigators po natin. So wala tayong dapat ikapangamba, no? Yung mga ating mga kababayan kasi baka daw maburahin yung mga text message doon, yung mga information. So pwedeng ma-retrieve ng ating mga otoridad. May capacity tayo. Oo. Apo, tama po yun. Sir, wala pa tayong sa PNP side, anti-cybercrime side, wala pa tayong in custody doon sa CPU na hawak ng ombudsman. Pero meron na bang pag-uusap, sir? Nagkaroon naman ng initial talks about this? Meron po. Nabanggit po rin kanina po yan. Maga rin nagising si General Receta, Sir Edniel. Pinatanong ko nga rin, sabi ko kung meron na coordinations, meron na raw po parang advance informations na kung ano po yung mga itatap po na gagawin po sa kanila. And yung mga bagay na yun, sir, pwede niyo ba ma-specify? Yun po, yung mga nabanggit po, yung mga files na na-turn over na po ang DPWH sapagkat nag-submit na po sa PINA-Dulces Tecum ang ombudsman sa DPWH. May mga ilang gamit na rin po na na-turn over noong December 23 po sa kanila. So, yun po mga files, mga computers, etc. Pero ang ACG, sinasabi po nila na wala pa silang physically na nare-receive po para start na lang po nila yung kanilang forensic examination. Kailan, sir, magsisimula itong forensic examination ng PNP side?
As soon, Sir Aniel, as soon as po na matanover As soon as sa atin dito sa turnover. PNP ATG, yung mga sabi. Pero wala pa rin po kasi sila natatanong. Okay. Sir, panghuli na lang, baka may mensahe kayo sa ating mga kababayan. Kahapon kasi kausap namin, General Tualño, yung Manila Police District. Oo. Alam nyo, sa DZRH, ang dami namin natatanggap na reklamo ng talamak pa ring bentahan ng mga paputok. Illegal na paputok. Paggamit ng mga paputok sa mga eskinita, halos walang ginagawa yung ilang mga barangay. Pero sa side ng PNP, anong pwedeng gawin ng ating publiko sa mga ganitong klase pa rin ng problema? Go ahead, sir, nasa inyo ho pagkakataon. Opo, nais pong banggitin ng Philippine National Police na patuloy po na antabay at gagabay ang Philippine National Police para po maging ligtas ang Paskuhan 2025 ng ating mga kababayan. Inuulit po natin na iwasan po natin sa ating mga kababayan yung po pagbibili ng online selling ng mga fireworks sapagkat ito po ay maaaring substandard o illegal na maaaring kapahamak po nila. Makikita po natin na may mga nadisgrasya na po tayo ng mga kababayan dahil hindi po sa pagsunod ng ating mga panawagan. Iwasan po natin na mag-celebrate ng itong bagong taon, na mag-celebrate na may nadami siya mga katawan dahil hindi po paggamit o pagbili po ng mga tinatawag ng mga legitimate na mga firecrackers. Bilang huli lang po, nabanggit po ni Chief NP para sa member ng Philippine National Police. Sabi niya po sa mga member ng Philippine National Police, you pull the trigger or you lose the badge. Maraming salamat ang tagapagsalita ng PNP, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Thank you, sir. Maraming salamat. Salamat po, mabuhay po kayo, sir, ma'am. 10 minutes bago mag-alas 8. Balita! Nakauwi na sa kanilang bahay sa Quezon City ang nawawalang bride-to-be na si Shera Diwan. Natagpuan si Diwan sa Sison, Pangasinan kung saan siya sinundo ng operatiba ng Quezon City Police District kasama ng kanyang pamilya at kasintahang si Mark R.J. Reyes. Ayon sa nobyo niyang si Reyes, nasa state of trauma pa si Shera kaya hindi na niya muna tinatanong kung paano nakarating sa Pangasinan. Pero sa naunang video na inilabas ng QCPD, sinabi ni Shera na naglakad-lakad lamang siya at hindi pa malinaw kung ito ay mula sa QC hanggang sa Pangasinan. May umami na bus partner na sumakay sa kanila, itong si Shera. Misteryosong nawala si Diwan noong December 10, 4 na araw bago ang kanilang kasal nitong December 14 dapat. Pangunahing balita! Umabot na sa 414 ang bilang ng mga aksidente sa kalsada mula December 21 hanggang December 29. Sa tala ng Department of Health, 305 sa mga ito ay motorcycle accident at karamihan ng biktima ay nasa edad 15 hanggang 29. Halos 6 na po naman ang nadisgrasya dahil sa impluwensya ng alak, habang 343 ang hindi gumamit ng productive gear gaya ng helmet at seatbelt. Payo ng DOH sa lahat ng mga motorista, huwag magmamaneho kapag nakainom, sumunod sa speed limit, mga road sign at tiyaking may sapat na tulog bago magmaneho. Payo din ng ahensya sa mga nakamotorsiklo, laging magsuot ng helmet na aprobado ng Department of Trade and Industry, kasabay ng paalala sa mga driver ng sasakyan at pasahero na magsuot naman ng seatbelt. Pangunahing balita! 6 sa bawat 10 Pinoy ang negatibo ang pananaw sa kinabukasan ng bansa habang papalapit ang 2026. Ito'y kahit na may mga bahagyang inaasahang pagbuti sa ekonomiya at pananalapi sa bansa sa harap ng investigasyon sa budget insertion at maanomalyang flood control project. Sa pahayag survey ng Publicus Asia, 58% ng mga rehistradong botante ang nagsabing sila ay pessimistic sa kalagayan ng bansa. Bagamat sa baba ito kumpara sa 70% naitala noong nakaraang quarter, mas mataas pa rin ito sa 49% na naitala naman noong nakaraang taon. Pangunahing balita! Mas natutupad ng mga senior citizen ang kanilang New Year's resolution kumpara sa mga nakababatang henerasyon. Batay sa isinagawang Truth Survey na isinagawa mula December 1 hanggang 25, karamihan ng mga respondent na edad 60 years old pataas ay nagsabing natupad nila ang 75% ng kanilang mga New Year's resolution.
Ang respondent naman na may edad 31 years old hanggang 59 ay nakatutupad lamang ng 38.4%, habang ang mga kabataang edad 21 hanggang 30 ay natutupad ang 50% ng kanilang mga plano. Ayon sa survey, ang mas mataas na fulfillment rate ng matatanda ay dahil sa karanasan sa buhay at mga pinipiling prioridad. Mas kaunti rin ang kanilang pressure sa trabaho at pananalapi na kadalasang nakakaapekto sa plano ng ibang nakababatang respondents. Pangunahing balita. Mayorya ng mga Pilipino ang naniniwalang kailangan ang agarang pagpasa sa panukalang pagbuo ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption o AIC sa Kongreso. Sa resulta ng Pulse Asia Survey, 52% ng 1,200 respondents edad 18 pataas ang nagsabing kailangang maisabatas ito. 15% ang hindi sang-ayon, habang 33% ang hindi pa sigurado. Isinagawa ang survey mula December 12 hanggang December 15 sa gitna ng panawagan para sa mas malawak na kapangyarihang mag-iimbestiga kontra korupsyon dahil sa limitadong kapangyarihan ng kasalukuyang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pangunahing balita. Wala pang napipisil ang Malacanang napapalit sa mga nagsibitiw na miyembro ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi pa ito napag-uusapan dahil inuuna muna ng administrasyon ang pagtalakay sa batas na magtatatag ng isang permanenteng komisyon bago pag-usapan ang mga posibleng kapalit ng mga nag-resign. Kasunod ito ng pagbibitiw ni na ICI Commissioner Rosana Fajardo at Rogelio Singson. Isinusulong ngayon ang pagbuo ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption para sa permanente at mas makapangyarihang komisyon na mag-iimbestiga kontra korupsyon kumpara sa kasalukuyang ICI. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Sino itong aktor? Alin? Binabarat daw. Uy. Ang talent fee ngayon ng mga producer mula nang siya'y makipag-break sa actress na Ganon? girlfriend. Bakit daw may mga producer sa heartbreak? Di pa nila kung si girlfriend ang Mas nag-shine? Hindi, may pera. May datong. Nung sila pa. Alamin natin kay Tita Morley Alinio, RH47. Tita Morley, good morning. Yes! Magandang morning to Visayas at Mindanao. Magandang umaga. Happy New Year po sa lahat. Edniel and Tina. Yan si Papa Edniel. Well, nakakaloka sa super mega kabaliw ang isang aktor na kung saan ay talagang binabarat siya ng mga producer ngayon. Since kasi nang mawala ang kanilang relasyon o mag-break sila ng isang sikat na actress, parang nawala na ang ningning nitong naturang aktor. Uy, kung dati-rate, milyon-milyon talaga ang bawat sampa nito sa mga entablado, ngingiti lang, kakanta lang ng isang kanta, milyones na, pero ngayon talagang grabe, binabarat-barat na siya. Marami kasi ang nagsasabi na tila na laos, tila na bawasan ang kasikatan ng aktor mula nang mag-break sila ng sikat na actress ngayon. Si aktor ay sinasabing may bagong jowa na ngayon na kung saan ang jowa nito ay isang actress din na mula rin sa angkan ng mga artista. Ang aktor na bumaba ang talent fee at binabarat-barat na lang ngayon, ayan ay si actor, ayan. Sino? Yes, si actor, ang initial niya, meron siyang initial na letter D. Iyan ang ating DZ, yes, Tina. Iyan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abu! Gusto ring mag-report ng manok sa likod ni Tita Morley. Maraming salamat, Tita Morley Alinio. Pangunahing balita. Ito ang programang 2x2 ngayong Rizal Day 2025. Kami yung mga nakasama. Tina Nolasco. Ako naman si Edniel Parrosa. Susunod na sila kay Deo Macalma sa programang Damdaming Bayan. 8:00 ng umaga.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang oras ay hatid sa inyo ng Esketamine Care Center ng Makati Med. Champion Detergent. Tapat po sa inyo.